Ngayon, mag-solve tayo ng parallel pipes problem. The problem is, the pipes in system shown in the figure have F values equals to 0.02 with a flow of 20 feet cube per second. Find the head loss from A to D. Sa problem na ito, ang hanapin natin is ang head loss from A to D. Given dito yung flow natin, which Q is equals to 20 feet cube per second. Flow na ito is dito to sa starting natin dahil dito nagsimula yung flow natin. Then given yung F values natin sa lahat ng pipes, which is F is equals to 0.02. Since given na yung F, hindi na tayo mahirapan maghanap sa Moody chart, di ba? So madali na lang. Then ang hinanap dito is ang head loss from A to D. So ano ang gagawin natin ngayon? First step is gagawa muna tayo ng mga equations. Example, itong flow ng A natin, di ba is equals lang siya sa flow ng itong pipe na to. So, pwede tayong mag-conclude dyan na ang Q1, which is itong pipe 1 natin, pipe 2 to, pipe 3, pipe 4, and pipe 5. Ang Q1 natin is equals yan sa Q5 dahil dito yung labasan niya, dito yung starting ng flow. Same din ang value ng flow dito sa pipe 5 natin. So, Q1 is equals to Q5, di ba? Then, ang flow ng Q1 natin is equivalent yan sa flow ng Q2 plus Q3 plus Q4, di ba? Dahil distribute niya ang flow dito, patungo dito sa tatlong pipe na to. So, makakonclude tayo dyan na ang flow rate ng 1 natin is equals to flow rate ng Q2 plus Q3 plus Q4, di ba? So, may dalawa na tayong equation ngayon. Then, ito rin Q5 natin is equivalent to sa flow rate ng itong tatlo. Dahil, yung flow natin, dahil yung flow ng pipe 2, 3, 4 natin is nadaloy siya dito sa pipe 5 natin. Ang Q ng itong tatlo is equals siya sa flow rate ng 5. May tatlo na tayong equation. Nagandagin pa natin yan. Since parallel pipe to, ang head loss nilang tatlo is same lang. Dahil parallel sila dito, di ba? So, ang head loss ng pipe 2 due to friction is equal sa head loss ng 3 at the same time equal sa head loss ng pipe 4. So, equals lang silang lahat ng head loss dahil parallel sila. So, nakagawa na tayo ng equations. So, sapat na yung equations na yan para masolve yung hinahanap natin. Pero kung kulang yung equation mo, pwede kang magdagdag. I-relate mo lang yung iba. Since wala itong mga minor losses, ang formula ng ating head loss is equals yan sa F times length V squared over the diameter times 2G. Yan lang yung head loss natin. So, unahin ko nila muna yung mga head losses natin sa lahat. Head loss sa 1, 2, 3, 4, and sa pipe 5 natin. Head loss sa 1 is equals to F natin na 0.02 times length ng pipe 1, 3,000 feet. Then, yung velocity niya, which is unknown, V1 squared na lang, over diameter natin. Since naka-inch to, i-convert na natin to into feet. So, 24 inch divide 12 na lang natin yan. So, 2 feet yung diameter natin. 2 times 2G. Gamitin natin is 32.2. Diba? So, simplify na lang natin. So, equals to 0.46584 V1 squared. So, ito yung simplified value niya. Then, sa head loss natin sa ating pipe 2 is equals to F, since equals na sila ng F lahat, 0.02 ang gamitin natin. Length niya, 3,500 times V2 squared over diameter niya, since 14 to, divide na natin yan ng 12. So, 14 divide 12 times 2 times the gravity is equals to 0.931677 V2 squared. So, yan yung head loss natin sa ating 5.2. So, hindi ako uniform sa aking mga decimal, no? Pwede natin yung 4 decimals na lang. Pero itong akin, i-random ko na lang yung decimal ko. Head loss natin sa ating 5.3 is equals to 0.02 times 2,500 times V3 squared
over diameter niya, 16 divided 12 times 2 times 32.2 is equals to 0.7764 V3 cube. Diba? Then, sa head loss natin sa ating pipe 4 is equals to 0.02 3,000 times B4 squared over, sorry guys, 12 para to, hindi to 16. Dito ang 16 over 12 times 2 times 32.2 is equals to 0.69876 V4 squared. So, yan na yung V4 squared. Then, lastly, yung head loss natin sa ating pipe 5 is equals to 0.02 times length niya, 5,000 times V5 squared over diameter niya, 30 divided 12 times 2 times the gravity is equals to 0.62112 V5 squared. So, kayo lang bahala para simplify nito, no? Calculator ko na to directly. So, ito yung mga head losses natin. Then, ngayon, isusub na lang natin muna yung ating velocity 1. Dahil solvable yung velocity 1 natin. Dahil given yung daloy niya, 20 feet cube per second, di ba? Q1 is equals to area 1 times V1. This is given yung Q niya, no? 20 feet cube per second. Lagay lang natin 20 dyan. 20 is equals to area ng pipe 1 natin. Pi radius niya, 24 divide 12. 2 feet yung diameter niya. Divide 2. 1 feet. 1 squared V1. So, solve na natin yung velocity 1 natin. Velocity 1 is equals to 6.366. Velocity 1 natin is 6.3662 feet per second. Yung velocity 1 natin. Then, solvable din yung velocity ng ating pipe 5 dahil given din yung flow niya. Dahil ang flow rate ng ating 1 is equals ng flow rate din sa ating pipe 5, di ba? So, ang velocity 5 natin is equals to, direct ko na lang ha. Basta ang gagamitin nyo lang formula is itong Q is equals to AV. Yung velocity 5 is equals to 4.0744 feet per second. So, yan yung velocity 5 natin. Kayo na lang bahala, no? Kung anong technique nyo para mabilis to i-solve. Basta gamitin nyo lang yung mga equations nyo. Kahit hindi pagkasunod-sunod paggagamit, basta gamitin mo lang ito, masolve mo talaga yung hinahanap natin. Basta sapat lang yung equations natin. So, halimbawa, dito lang tayo magsimula. Dito muna yung unahin natin. Dito ko na lang ilagay. Huwag kayong malilito dyan. Q1 natin is 20, di ba? 20 is equals to Q2, Q3, Q4. So, ang Q2 natin is equals yan sa area 2, V2 plus Q3 natin, A3, V3 plus A4, V4, di ba? Then, yung area natin is given. Itong mga velocity na lang natin ang wala. 20 is equals to area ng velocity natin pi times radius niya 14 over 24 squared. Direct ko na lang. Plus area 3 niya pi 12 over 24 squared V3 plus area 4 niya pi 16 over 24 squared V4. I-simplify na lang natin. I-simplify na lang natin. 20 is equals to 1.069 V2 plus 0.7854 V3 plus 1.3963 V4. So, kayo na lang bahala pag-calculate niya, no? Simplify ko na lang agad. So, ito yung equation natin. Lagyan na lang natin equation 1. So, ito naman din gamitin natin. Sorry guys, equal lang pala itong value na to dito. Dahil 20 to, then same lang sila. So, hindi na natin ito gamitin.
ito na lang ang gamitin natin na equation. I-relate natin sila. Pwede itong i-relate nyo, then pwede din ito. So, i-relate mo natin yung HF2 natin sa HF3 natin. HF2 is equals to HF3. So, nasolve na natin yung HF2 natin, di ba? Ito yung HF2 natin, 0.931677 V2 squared. 0.931677 V2 squared is equals to yung HF3 natin, itong 0.7764. 0.7764 V3 squared. Diba? Pag yun yan is, i-assume na lang natin na V2 yung solve natin. V2 is equals to 0.912875 V3. So, yan yung value natin sa ating V2. I-relate naman natin tong HF3 sa HF4. Dito na lang natin ilagay yung solution natin. HF3 is equals to HF4, di ba? So, HF3 natin is 0.7764 V3 squared is equals to HF4 natin 0.69876 V4 squared. So, lagyan na natin ang boundary dito para hindi kayo malito. So, isolve that, kunin natin yung value ng V4 dito in terms of V3 dahil V3 din yung ginamit natin dito. So, V4 natin ang value is equals to 1.0541 V3. So, ito na. Meron na tayong V2 at V4 in terms of V3, di ba? So, makuha natin yung value ng V3 natin. Di ba? I-sub lang natin itong V2 dito, then itong V4 dito. So, ang natira na lang na unknown variable is yung V3. So, makuha natin directly yung V3 natin. Kuha tayo bagong papel natin dahil puno na yung. So, isasab na lang natin tong V2 dito and then tong V3 dito. Oh, V4 dito. 20 continuation. 20 is equals to 1.069. Yung V2 natin is 0.912875 V3 plus copyhin natin dahil V3 Z7854 V3 plus 1.3963 V4 natin, which is itong 1.0541 1.0541 V3. So, V3 lang yung unknown variables natin. Masolve na natin yung V3 natin using solve for x. So, ang V3 natin ngayon is equals to so, ito yung value ng ating V3, 6.186. V3 is equals to 6.186 feet per second. So, nasolve natin yung V3 natin. Since natin. So, masolve na rin natin yung velocity 2 at velocity 4 natin. Diba? I-sub lang natin yung V3 dito. Dito ko na lang ilagay yung kuha natin yung value ng V3 natin. Ngayon, V2 naman tayo. Ito. V2 is equals to 0.912875. V3 natin, 6.186. So, ang V2 natin ngayon is equals to 5.6478 feet per second. Then, masusub na rin natin yung V4 natin. V4 is equals to 1.0541. V3 natin, 6.186. So, ngayon, ang V4 natin is equals to 6.5207 feet per second. So, meron natin yung mga velocity. So, makuha natin yung mga value ng mga head losses niya. Diba? Isasab lang natin yung mga velocities natin. So, ngayon, dito muna tayo sa HF1. Head loss 1 is equals to 0.46584 V1 squared natin. Saan yung V1 natin? Ito, 6.3662. 6.3662 squared. Head loss 1 natin is equals to
18.88 feet. Then yung head loss 2 natin is equals to 0.931677. Velocity natin to 5.6478 squared is equals to 29.71 feet. Then itong head loss natin sa ating 3 is equals to 0.7764 V 3 natin 6.186 squared is equals to 29.71 feet. Then yung H4 natin is equals to 0.69876. V4 natin 6.5207 times 6.5207 squared is equals to 29.71 feet. Then lastly yung head loss 5 natin, HF5 is equals to 0.62112. V5 natin, saan yung V5 natin? Ito 4.0744 squared is equals to 10.31 feet. So itong tatlo, na-notice nyo na, save na sila ng value, di ba? Itong tatlo, dahil yung HF2 natin is equals sa HF3 is equals to HF4, di ba? Yung kanina natin na equation. So satisfy sila dyan. So yung head loss natin yan, total is equals to 29.71 talaga ang head loss sa tatlo. Ngayon, kukunin natin yung head loss natin from A to D. So simple lang yan. Head loss from A to D is equals to, dito sa head loss natin sa ating pipe 1, which is to 18.88 feet. So isasam lang natin yung mga head losses natin. Plus itong head loss ng tatlo, isa lang gagamitin natin, itong 29.71 feet tong value nila. Plus 29.71 feet plus itong head loss natin sa ating pipe 5, which is 10.31 feet. 10.31 feet. So ay makuha na natin yung head loss natin from A to D is equals to total nila 58.9 feet. So ito yung head loss natin from A to D.